Filipino 4, Quarter 3, Week 5. Epiko. Panandang konteksto, kasalungat, panghalip, pananong at panaklaw. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa epiko at panandang konteksto, kasalungan, panghalip, pananong at panaklaw. Narito ang mga kasanayan at layunin. Basahin mo ang mga ito. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Lista, tanong. Paano to? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na ma-interview ang idol mo, ano ang gusto mong malaman? Ilista ang katanungan sa ibaba. Narito ang pwedeng maging mga tanong. Una, ano ang nagtulak sa iyo na sundan ang iyong pangarap sa larangang iyong kinabibilangan? Pangalawa, ano ang pinakamalaking hamon na naranasan mo sa iyong karera at paano mo ito nalampasan? Pangatlo, paano mo napapanatili ang inspirasyon at motibasyon sa kabila ng mga pagsubok? Pang-apat, ano ang mensahe mo sa mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa iyo? At panglima, ano ang mga plano o pangarap mo para sa hinaharap, sa loob o labas man ng iyong propesyon? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Tignan ang larawan ng mga superhero. At sagutin ang mga katanungan. Sagutin natin ang mga katanungan. Una, sino-sino ang nasa larawan? Tama! Ang mga nasa larawan ay mga superhero tulad nina Superman, Darna, Captain Barbell, at si Batman. Sila
ay kilala bilang mga tagapagtanggol ng kapayapaan. Pangalawa, ano-ano ang kanilang angking kakayahan? Magaling. Mayroon silang pambihirang lakas, bilis, at kakayahang lumipad o lumaban sa kasamaan. Ginagamit nila ang mga ito upang tulungan ang mga nangangailangan. Pangatlo, paano sila nakakatulong upang mapanatili ang kapayapaan sa lipunan? Magaling. Nilalabanan nila ang mga masasamang tao at pinoprotektahan ang mga inosente. Dahil dito, nagiging ligtas at payapa ang kanilang komunidad. Pang-apat, sino sa kanila ang iyong pinakagusto at bakit? Magaling. Pinakagusto ko si Superman dahil palagi siyang handang tumulong kahit mahirap ang sitwasyon. Isa siyang magandang halimbawa ng kabayanihan at katapangan. Mga bata, tandaan, maaaring iba-iba ang ating mga kasagutan dito. Panglima, bakit sila tinaguri ang bayani ng lipunan? Napakagaling! Tinaguri ang silang bayani dahil inuuna nila ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Nagsisilbi silang inspirasyon upang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Kulay salita. Pagsamahin ang dalawang angkop na salita batay sa ugnayan sa isa't isa. Ang luntian ay gagamitin para sa akda na naglalaman ng kwento. Ang dilaw ay gagamitin para sa magandang katangian ng tauhan. Ang bughaw ay para sa issue at usapin. At ang rosas ay sagot sa mga issue at suliranin. Sagutin mo ito. Ngayon ay sagutin na natin. Para sa luntian, akda na naglalaman ng kwento. Salaysay. Epiko. Dilaw. Magandang katangian ng tauhan. Kabayanihan. Kagila-gilalas. Para naman sa bughaw, ang issue at usapin. Problema. Suliranin. At para sa rosas o ang sagot sa mga issue at suliranin. Ang sagot ay solusyon.
at remedyo. Ikalawa at ikatlong araw. Unang aralin, tekstong naratibo o ang epiko. Pagprosesong pag-unawa. Tukoy, larawan. Panuto, tukuyin ang pangalan ng nasa larawan. Ang una at huling mga titik ay ibinigay na upang madali mo itong matukoy. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Ito ay kaharian. Pangalawa, ano ang tamang sagot? Ito ay prinsipe. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Ito ay baboy, ramo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng epiko? Ang epiko ay isang uri ng panitikan na matatagpuan sa iba't ibang grupong etniko. Ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan. Kwento ito ng kabayanihan noong unang panahon na punong-puno ng mga kagilagilalas na pangyayari. Ang mga pangunahing tauhan dito ay nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao at kadalasan siya ay buhat sa lipi ng mga Diyos o Diyosa. Ang epiko ay galing sa salitang Griego na epos, na ang kahulugan ay awit. Ang mga ito ay nasa anyo ng berso o talata, ngunit ito ay iba-iba at bukod tangi sa bawat rehiyon at hindi maikukumpara sa mga kanluraning epiko. Ngayon ay talakay natin ang matandang kasaysayan ng Ibalon. Ang panahong nasasaklaw ng matandang kasaysayan ng Kabikulan ay nagsimula noong sinauna hanggang sa pagdating ng mga Kastila sa pangunguna ni Juan Salcedo noong 1573. Ibalon o Ibalno ang naging tawag ng mga Kastila sa pook na ito at sa pangalang ito na unang nakilala ang lupain ng mga sinaunang Bicolano. Ang naging batayan nito ay ang Ibal o Ibay na siyang kauna-unahang pangalan ng tangway ng Bicol. Ang Ibal ay salitang pinaikli na ang Ibalyo o Bicol o Ibaylo sa Bisaya na nangangahulugang maging
tawiran mula sa Bisaya patungo sa kabilang ibayo sa dakong Timog Luzon. Pinatnubayang pagsasanay. Dugtungang pagbasa. Aralin natin ang kwentong Ibalon. Ito ay epikong Bicolano. Ayon sa salaysay ni Pari Jose Castaño, batay sa narinig niyang kwento ng isang manlalakbay na mang-aawit na si Kadugno. Ang epikong Ibalon ay tungkol sa kabayanihan ng tatlong magigiting na lalaki ng Ibalon na sina Baltog, Hadyong at Bantong. Ibalon ang matandang pangalan ng Bicol. Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy ramon. Siya'y nanggaling pa sa lupain ng Batawaran. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon na siya nanirahan. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao. Subalit, may muling kinatakutan ang mga tao. Hinto, tanong. Para sa unang katanungan, ano sa palagay ninyo ang kinatatakutan ng mga tao sa Ibalon? Tama. Kinatatakutan ng mga tao sa Ibalon ang mga halimaw at kalamidad na sumisira sa kanilang pamumuhay. Pangalawang tanong, bakit kaya nila ito kinatatakutan? Magaling. Natatakot sila dahil nagdudulot ito ng panganib sa kanilang buhay, kabuhayan at kapayapaan. Ituloy natin ang kwento. Isang malaki at mapaminsalang baboy ramon na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Si Baltog ay matanda na upang makilaban. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Hadyong. Pinamunuan ni Hadyong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang mga dambuhalang buwaya, mababangis na tamarang at lumilipad na mga pating at mga halimaw na kumakain ng tao. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang engkantadang nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay si Oriol. Hinto, tanong. Pangatlo, ano kaya ang naging reaksyon ng diwata nang pinagpapatay nila Hadyong ang mga mababangis na hayop sa gubat? Magaling. Naunawaan niya na ginawa ito ni Hadyong upang mapanatili ang kaligtasan ng tao at umunlad ang pamayanan. Pang-apat, sa palagay nyo ba ay pinarusahan
ng diwata ang mga taga-Ibalon? Magaling! Hindi po, dahil ang ginawa ni Nahandyong ay para sa ikakabuti ng mga tao. Ituloy natin ang kwento. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Naging payapa ang Ibalon. Ang mga tao ay umunlad. Tinuruan niya ang mga tao ng maayos na pagsasaka. Ang mga piling tauhan ni Handyong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao sa maraming bagay. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sural. Itinuro ni Dinahong Pandak ang paggawa ng palayok na iluwan at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Si Hablon naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Si Ginantong ay gumawa ng kauna-unahang bangka ng araro, itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon. Subalit may isang halimaw na namang sumipot. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Siya si Rabut. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maengkanto. May nagtangkang pumatay sa kanya, subalit sinamang palad na naging bato. Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handyong upang siyang pumatay kay Rabut. Hinto tanong. Panglima, natalo kaya ni Bantong si Rabut? Mahusay. Sa aking palagay, natalo ni Bantong si Rabut. Ituloy pa natin ang kwento. Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabut. Kanya itong pinatay habang natutulog. Nagalit ang Diyos sa ginawang pataksil na pagpatay kay Rabut. Di umano masama man si Rabut, dapat ay binigyan ng pagkakataong magtanggol sa sarili nito. Hinto tanong. Pang-anim, ano kaya ang nangyari sa mga tao ng Ibalon nang magalit ang diwata sa kanila? Tama. Naranasan ng mga tao ng Ibalon ang kaparusahan gaya ng mga kalamidad at sakuna. Pang-pito, bakit kaya nagalit ang Diyosa sa mga taga-Ibalon? Napakagaling! Nagalit ang Diyosa dahil pataksil nilang pinatay si Rabut nang hindi nabigyan ng pagkakataong lumaban. Narito ang huling bahagi ng kwento.
Inarusahan ng Diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nasira ang mga bahay at pananim. Nalunod ang maraming tao. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa taluktok ng matataas na bundok. Nang kumalahati ang tubig, iba na ang anyo ng Ibalon. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon sa pamumuno ni Bantong. Hinto tanong. Pangwalo. Ano ang mahalagang konsepto ang nais iparating ng epiko sa mambabasa? Mahusay. Ang epiko ng Ibalon ay nagpapakita ng kahalagahan ng kabayanihan, talino at pagtutulungan ng mga tao. Itinuturo rin nito na dapat igalang ang katarungan at kalikasan upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran. Paglalapat at pag-uugnay. Balik kulay. Muling balikan ang iba't ibang kulay at mga ipinangkat na salita. Gawing gabay ang mga salita sa bawat kulay para sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang kulay. Luntian. Susing salita. Salaysay at epiko. Tanong. Anong naging reaksyon mo matapos basahin ang salaysay sa epiko? Magaling. Nahanga ako sa katapangan at kabayanihan ng mga tauhan sa epikong Ibalon. Ipinakita nila na ang tunay na bayani ay handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Pangalawang kulay. Dilaw. Susing salita. Kabayanihan at kagila-gilalas. Tanong. Bakit ang magandang katangian ang kabayanihan at kagila-gilalas sa kwento at tunay na buhay? Tama. Magandang katangian ang kabayanihan sapagkat ito ay nagpapakita ng tapang at malasakit sa kapwa. Ang kagila-gilalas naman ay nagbibigay inspirasyon upang maniwala sa kabutihan at kababalaghan ng buhay. Pangatlong kulay. Bughaw. Susing salita. Issue at usapin. Tanong. Anong issue at usapin ang dapat pag-usapan sa binasang akda? Mahusay. Ang isyung dapat pag-usapan ay ang kahalagahan ng pagiging makatarungan at tapat sa paggawa ng desisyon. Ipinakita ng kwento na ang pandaraya tulad ng pagpatay kay Rabot habang natutulog ay may masamang kapalit.
Ang ikaapat na kulay ay ang rosas. Susing salita. Solusyon, remedyo, suliranin. Tanong: paano dapat bigyan ng remedyo o solusyon ang mga suliranin na ating nararanasan? Napakahusay. Dapat nating harapin ang mga suliranin ng may tapang, karunungan at pananampalataya sa Diyos. Mahalaga ring magtulungan at magpakita ng kabutihan upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran tulad sa ibalon. Para sa pagsasanib ng wika. Panghalip. Panghalip na pananong at panaklaw. Ang panghalip na pananong ay mga salitang ginagamit upang magtanong. Ito ay nagtatanong kung sino, ano, saan, kailan, paano at bakit. Narito ang ilang halimbawa ng panghalip pananong. Una, sino? Sino ang tatlong magigiting na lalaki sa binasang epiko? Pangalawa, ano? Anong katangiang tinataglay ni Bantong? Pangatlo, saan? Saan nagmula ang epikong Ibalon? Pang-apat, paano? Paano natapos ang kwento? Panglima, bakit? Bakit nagalit ang Diyos sa mga taga-Ibalon? Sa kabilang banda, ang panaklaw ay mga salitang panghalili o pamalit sa pangalan na sumasaklaw sa kaisahan, dami, bilang o kalahatnan. Bukod dito, tumutukoy din ito sa isang pangalan na hindi tiyak o walang katiyakan kung ano nga ba ito. Halimbawa, sino man, ano man, saan man, alin man, lahat, at iba pa. Narito ang halimbawang pangungusap. Walang sino man ang nakapagpigil kay Bantong upang patayin si Rabot. Lahat ng mga taga-Ibalon ay pinarusahan ng kanilang Diyos. Ikaapat na araw. Pabaong pagkatuto. Ipaliwanag ang sumusunod na katanungan. Una, ano ang epiko? Tama. Ang epiko ay isang mahabang tulang pasalaysay na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan. Pangalawa, ano ang mga katangian ng akdang epiko ang nagpapatingkad nito? Tama. Ang epiko ay may mga kabayanihan, kagilagilalas na pangyayari at aral na nagpapakita ng kultura at paniniwala
ng mga tao. Pangatlo, paano nakakatulong ang mga kababalaghan sa epiko sa pagkilala ng mga tauhan? Mahusay! Nakakatulong ang mga kababalaghan sa pagpapakita ng kakaibang lakas, talino at kagitingan ng mga tauhan. Pang-apat, kailan masasabi na ang akdang binasa ay isang epiko? Mahusay! Masasabi na ito ay epiko kung ito ay tumatalakay sa kabayanihan, may mahabang pangyayari at nagpapakita ng kultura ng isang lugar. Para sa kasunod na gawain, gumawa ng tig-isang pangusap gamit ang panghalip na pananong at panaklang. Gamitin natin ito, panghalip na pananong at panaklaw para sa unang hanay at pangusap naman para sa pangalawang hanay. Una, nang. Magaling. Ang pwedeng pangusap ay ang lakas ng bayan ay nasa pagkakaisa ng mga mamamayan. Pangalawa, bakit? Magaling. Bakit kailangang maging matapang ang isang bayani sa oras ng panganib? Pangatlo, mula sa. Magaling. Ang epikong Ibalon ay mula sa rehiyon ng Bicol. Pang-apat, kay. Mahusay. Mahusay. Ang aral ay natutuhan ko kay Handyong na laging tumulong sa kapwa. Panglima, sino? Mahusay. Sino ang iyong hinahangaan dahil sa kanyang kabayanihan? Pagninilay sa pagkatuto. Gabay nilay. Dugtungan ang mga pahayag batay sa iyong karanasan. Sa pagtatapos ng talakayan, nalaman kong, naranasan kong, naramdaman kong. Maaari mo bang dugtungan ang mga ito? Narito ang pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ito. Pagsusulit. Suri, pili. Suriin ang tanong at isulat ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ang epikong
patlang ay tungkol sa kabayanihan ng tatlong magigiting na lalaki. A. Ibalon. B. Humadapnon. C. Biag ni Lamang. D. Hudhud ni Aliguyong. Ano ang tamang sagot? Magaling. A. Ibalon. Pangalawa, ang tatlong magigiting na lalaki sa epiko ay sina A. Handyong, Bantog, Baltog. B. Baltog, Bantong, Hudhud. C. Handyong, Baltog, Bantong. D. Bantong, Hudhud, Bantog. Ano ang tamang sagot? Magaling. C. Handyong, Baltog, at Bantong. Pangatlo, ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao laban sa mga kaaway. A. Alamat. B. Epiko. C. Comics. D. Mito. Ano ang tamang sagot? Magaling. B. Epiko. Pang-apat, ang salitang ibaylo ay mula sa salitang patlang. A. Bicolano. B. Bisaya. C. Cebuano. D. Ilocano. Ano ang tamang sagot? Magaling. B. Bisaya. Panglima, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa katangian ng epiko? A. Katatawanan. B. Pakikipaglaban ng pangunahing tauhan. C. May mga suliraning kinakaharap ang pangunahing tauhan. D. May mga kakaibang katangian o kapangyarihan ang mga tauhan. Ano ang tamang sagot? Magaling. A. Katatawanan. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa tekstong naratibo o ang epiko at panghalip, ang panghalip na pananong at panaklang. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.